Okay, kasama natin ang ating matalik na kaibigan, suking-suki, Dr. Jubert Benedicto, pulmonologist, PGH, Lung Center. Marami na tayong topic ng pandemic, di ba? Correct. Dapat Oo. tapos na tayo sa issue. Wala nang problema dapat. Pero Dr. Jubert, syempre marami tayong nakikitang balita. May mga report ng Department of Health. Merong report sa ibang bansa na meron na naman daw COVID. Pero parang hindi naman delikado. Oo. Ano ba tong COVID flirt variant? Para alam nila. Oo. Tama ka doon, Willie, ano? Dumarami siya ulit at sabi nga parati ng DOH, kailangan natin maging alerto. So ano ba tong flirt variant? Yung flirt variant kasi, kung titignan po natin, mutation siya nung dating Omicron. So, tandaan po natin, nagka-JN.1 sa Omicron. Tapos ngayon, may K.2 tsaka K.3. So, siya yung flirt variant na tinatawag. So, mutation lang siya doon sa outer or spike protein mismo ng virus. So, tulad din po nung Omicron, mild lang naman ang symptoms niya. Ang madalas na monitor namin, konting sipon, pangangati ng lalamunan, konting ubo, hindi nga prominente yung lagnat. More of talagang upper. Walang lagnat, walang hirap sa paghinga, unless siguro na ang parating ang sinasabi, kung may comorbidity ka, doon tayo siguro mas kakabahan kung may comorbidity ka. Pero yung the usual lang po, tayong mga mobile na population, hindi po natin siguro masyadong ikaka-alarma. Pero tama po ang advice ng DOH, kailangan natin maging alerto lang. So, sino tong comorbidity? Senior, may sakit, may sakit sa puso, kidney problem? Tulad din ng dati yun, Willie. So, mga senior citizen po natin, so more than 65 years old yun sa mga pag-aaral, may ibang comorbidity tulad ng sakit sa bato, sakit sa puso. Well, sa bagay, yung COPD, asthma, mga may cancer, yung oral chemotherapy, yan po yung nakikita nating madalas na may mga comorbidity na parang on our toes tayo na sila kung magkaroon po nitong COVID, dapat mas mamanmanan po sila at mas tututukan po natin in terms of monitoring. So in a way ngayon, since halos lahat naman ng Pilipino na COVID na, I think ako 3 times, yung iba 3, 4, 5 times, tapos yung Omicron medyo mahina naman siya. So, parang trangkaso na lang siya talaga. Para siyang trangkaso, kaso lang, ang madalas nga naming sinasabi, kahit na bakunado ka, dahil ditong sa flirt variant, yung sa spike protein, yung mutation niya, so meron siya talagang kapasidad na pwede siyang magtago at hindi mo necessarily malalabanan ng immune system mo despite nagkaroon ka dati ng COVID o kumpleto ka sa bakuna. Pero, ang good news, if I may call it good news, yun na nga, mild lang ang symptoms niya, asymptomatic pa nga siya sa iba. So, malamang mga nagkakasakit ngayon, baka trangkaso lang nila. Tapos nakita, kung mag-test man sila mag-positive, huwag masyadong matakot. Oo, huwag tayo matakot, tapos tama ka. Siyempre, ang gusto natin sabihin, lalo na sa vulnerable population natin, masking pa rin. Nagwe-work pa rin po yung mask natin. So, for example, kami pong mga doktor, pag nasa ospital, nakikita nyo po, nakamask at required po kayo pag pupuntang ospital na nakamask, avoid pa rin yung crowded places, no? Dahil kung hindi naman po kailangan, tatandaan po natin, yung sinasabi mo nga baka trangkaso lang, hindi natin talaga masasabi kung may component po ng COVID yon. Sa mga hospitals na connected ka, PGH, di ba? Ang daming pasyente doon, halo-halo. So, meron na bang pagtaas din konti ng COVID case? Meron, in a way. Tandaan po natin, ang Lung Center tsaka Philippine General Hospital, still po COVID referral center sila, tulad din ng Tala. No? So, ang masasabi ko lang po, dati, hindi kami na nakakakita ng COVID, no? Tapos biglang kahapon lang, may 6 na bagong kaso. Hindi naman sila pumunta dahil may COVID sila. May iba silang unstable condition. For example, yung isa naming pasyente, heart failure. No? So, mahina na yung pagbomba ng puso. Yun ang ipinunta niya. Yung isa naman, may kidney problem, nagda-dialysis. Tapos dahil po i-admit namin sila, i-ICU,
nag-swab kami. So, nag-positive po sila. So, madalas incidental findings lang dito sa mga taong may mga comorbidity. So, mukhang hindi sila na-admit ngayon dito sa COVID, kundi incidental lang na-check. O baka yung COVID nagpalala lang konti nung kidney failure o heart failure. Oo, tapos parang kami mga doktor, kasi nga nakikita namin minsan na-test na, or kunyari pulmonya, pero nakikita namin may comorbidity siya, kaya ang nangyayari, pati yun, tinitest na rin namin yung COVID. May nagtatanong, Jubert, mag-iingat din yung may autoimmune disease, meron daw siya. Oo, dapat din po, lalo na yung kung binibigyan ka ng doktor mo ng steroid, no? May steroid. Oo, lalo na kung may steroid So, balikan lang natin, ano ba yung mga home remedies at yung mga over-the-counter, pwede nilang gawin kung may trangkaso. So, pag may trangkaso, kahit hindi na mag-check ng COVID test, kailangan pa ba? Para po sa akin, hindi naman po siya necessary. Ire-require ko lang po siguro na ikaw ay magpa-test kung let's say after 3 days, parang hindi ka pa rin gumagaling, so baka hindi na po ordinaryong trangkaso yan, no? So, 3 days na... Oo, na parang masama pa rin yung pakiramdam mo, not necessarily dahil sa may lagnat ka, pero alam mo yon yung mararamdaman mo na, iba na tong nararamdaman ko, hindi na to yung ordinaryong trangkaso. So siguro po doon, pwede ka magpa-test, mahuhuli ka pa rin kung sakasakali, dahil tandaan po natin, nagpa-positive yung mga RT-PCR natin, yung RAT, within 5 days na mag-onset po yung symptoms. So doon siguro, ire-recommend ko po na magpa-test for COVID, pero the usual really, sabi mo nga, meron namang gamot talaga, so pag may lagnat, magparacetamol lang, kung sakasakaling mayroong pong plema, mag-N-acetylcysteine, no, yung mga gamot po na pampalabas lang po ng plema. Hydration, dahil grabe po ang init ngayon, wag po nating kalimutan yung hydration. Tapos kung sakasakali, ang pinaka-importanting advice, wag po muna kayo lumabas kung pangit po yung pakiramdam ninyo. Okay. So, wala naman talagang kakaiba masyado. Kasi pag nakita nga ang news, dumami. medyo nakakatakot, di ba? Pero, baka kailangan pa bantayan yung usual complication ng flu, baka pneumonia or iba. Tama ka doon. Ordinary trangkaso, we can talk about flu. Ang ordinary flu kasi meron ding nakamamatay na flu, di ba? Tama ka doon. Lalo na, pareho din, kung may comorbidity ka and everything. May mga flu na trangkaso sa may edad na lumalala. Anong situation yun? Yung ordinary trangkaso, negative sa COVID pero malala sa may edad. Madalas po kasi yung mga ganun nakikita namin sa mga may comorbidity, pareho pa rin po yung profile, yung sinabi na mention natin, yung mga may kidney disease, heart disease, ay na-mention po ng isang nagtanong yung kung merong autoimmune, naka-steroid intake. So anything po na may banat kumbaga sa immune system mo, natitest na, eto pa ngayon yung trangkaso. So kayang-kaya niyang matip yung balance na yung kapasidad mo na magpahilom or gumaling, yun ay maapektuhan yung defense mechanism mo, medyo nabangga ng husto, kaya siguro po pwede kang mag-tip for the worst. Baka pwede turo mo ulit, Doc Jubert, yung magandang tinuro mo sa baga. Dati may tinuro ka na itong paghinga, mabubuhay ang kahit may COVID eh. Diba? Malakas tayo nun. Kasi talaga naman, pampabuhay yun eh. Anyway, pulmonya man, ibang sakit. Ano ba tong breathing technique mo na medyo we will refresh? Ang tawag ko po talaga dun kasi, tandaan natin, pag hindi po natin intentional na gagawin, hindi po tayo nagdi-deep breathing, no? Okay, so para breathing po yung iba ang tawag po nila doon 4, 5, 6. So ibig sabihin po 4 na seconds hihinga ka pa loob. May 5 seconds na breath hold. Tapos 6 seconds hinga palabas. Over 6 seconds, no? So ganun po siya ka-intentional. Ganun siya kabagal. 10 beses bawat oras? 10 beses lang kada oras. Tuwing gising. Hindi mo kailangang gisingin kung tulog para gawin yon. So, 4, 5, 6. 4 seconds, breathe in sa ilong. 5 seconds, pag napuno na yung baga, 5 seconds, wag mo na hihinga. Tapos, over 6 seconds, unti-unting palabasin mo sa bibig. Anong ginagawa niyan? Binabanat po yung daanan ng hangin, yung tubo ng daanan ng hangin,
all the way po sa baga. Tapos, na ma-maximize po, na nag-expand yung baga natin para po sa oxygen carrying capacity po ng baga. Tapos, na ilalabas natin po ng maayos yung carbon dioxide. Bukod po doon, dahil doon sa deep breathing techniques, nare-relax din tayo. So, tandaan po natin, pag stress out tayo, may banat din yan sa immune system 10 times natin. na deep breathing every Per hour. Oo. Pinakamaganda. Kahit walang sakit, okay na okay yan. Tapos kahit hindi mo kailangan umupo para tumayo or tumayo. So kunyari lang nakahiga ka, naalala mo ay teka magdi-deep breathing na ako. Kahit po nakahiga, gawin niyo po, no? Kasi gustong-gusto po ng baga natin yung various positions ninyo. Mas gusto niya ng baga umiikot iba-ibang position. Oo, 'di ba? Tapos yung natural position mo during this time, nakahiga ka naman na. Huwag mo lang kalimutan mag-deep breathing. Intentional po na deep breathing yung tawag May napapansin na ako, dyan. Doc Jubert. Madalas kasi ako magpa-massage. Oo. Minsan yung pag tumatanda, may masikip sa ribs, sa Oo. intercostal muscles. Oo. Pag niluluwag yung intercostal muscles, Mm. biglang ang sarap huminga. Parang, Pag minamasahe na. pag niluluwag yung, di ba, minsan sumisikip siya eh. Di ba, Mm. may mga tightness dito. Oo. Tightness kasi po talaga. Tandaan po natin yung rib na tsaka rib, may muscle po yan in Oo. between. Isa po siya sa naapektuhan ng tightness talaga. No? Tapos may connection po yan, maskin sa may leeg natin na muscle, nagko-connect dyan. So kung tayo po ay stressed, nararamdaman po natin, matigas po yung nasa may neck muscle natin, dama yan. Kasi connect-connect na sila. Kaya tama ka sa mga massage techniques, natutulungan ka mag-relax, pati po yung muscle natin, natutulungan na mag-loosen up. Okay. Final words sa mga nag-aalala sa trangkaso, pulmonya at COVID variant. Maraming salamat ulit, Willie, sa pag-invite sa akin dito. Pero po, ang masasabi ko lang po, ano pa rin, pag-aalaga pa rin po sa katawan, ang mangingibabaw dyan. Huwag po tayo kabahan, huwag tayo nervyusin, maging alerto lang po. At healthy lifestyle lang po parate. Yun po ang pinakasolusyon sa ating mga times during this period na napaka-uncertain, may COVID. Huwag po tayo magpanik.